Na naman pong nagtatanong, no, may mga issues na naman na nauungkat ukol dito sa 2025 budget. Sinasabi po ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab na maraming kulang-kulang na datos dito sa bicameral report ng 2025 GAA. Sinagot naman to ni Executive Secretary Bersamin na hindi maaaring pumirma ang Pangulo sa kulang-kulang na dokumento. Pero very interesting po yung tanong na ito, no? Kasi dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin kasi meron tayong mga ibang kababayan na kinukumpara at tinitingnan yung GAA na nasa DBM website at sinasabi nila na may datos naman. So nagsisinungaling si Pangulong Duterte. Hindi po natin ito ma-verify dahil dalawang dokumento yung pinag-uusapan dito. Yung isa ay yung GAA na nasa website ng DBM at yung isa pong sinasabi nila Congressman Ungab ay yung bicameral committee report. Alam niyo po sa bicameral committee report dito supposedly nire-reconcile yung pagkakaiba ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senate. Pag lumabas po yan sa bicameral committee, dapat kompleto yung dokumento dahil yaan ang ipapasa bilang batas. Ngayon, kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab na kulang-kulang ang datos at impormasyon na lumabas dito sa bicameral committee, ay hindi po yan maaaring maging batas. At hindi yan maaaring pirmahan ni Pangulong Marcos. Kung totoo pong kulang-kulang yung datos, ay sino ang nagpuna at nag-fill up ng mga kulang-kulang na datos? Hindi po natin masagot, ma-verify kung sino yung tama dahil hina-highlight po nito muli yung problema natin sa bicameral, kung gaano siya ka-opaque, walang accountability, hindi transparent, dahil hindi naman po natin nakikita kung ano nga ba yung report ng bicameral committee. Hindi po yan pinapakita sa publiko. Hindi po natin nakikita yung minutes, hindi natin nakikita yung deliberation, hindi natin nakikita kung sino ba sa mga congressman at senador ang nagdagdag, nag-insert na mga kung ano-ano dyan sa bicameral committee. Kaya kung totoo itong sinasabi ni Congressman Ungab ay maaaring hindi nga valid ang pinirmahan ni Pangulong Marcos dahil kung kulang-kulang yung bicameral committee, hindi nga pwedeng magpasa yung Senado at Kongreso ng kulang-kulang na batas at hindi maaaring pumirma ang Pangulo ng kulang-kulang na batas. So sino ang nag-fill up ng mga blankong ito kung totoo yung sinasabi ni Congressman Ungab? Ngayon, para sa ating mga mamamayang Pilipino, ang pinakamaganda dito ay hamunin natin itong mga congressman at senador natin na kung totoo at nakita nila doon sa bicameral report na kulang-kulang nga itong na-produce na dokumento ng bicameral report. Ang maganda po talaga dyan ay dalhin nila ito sa Supreme Court para once and for all ay makapag-decide na ang Supreme Court ng kung ano nga ba ang scope ng power at mandate ng bicameral committee at sana nga ay mas maging transparent at accountable sila. Alam niyo po, hindi rin lang naman ngayong panahon ni Pangulong Marcos ganyan ang bicameral committee, no? Matagal na pong ganyan ang pag-ooperate ng BICAM. May mga insertion, may nawawala, may nadadagdag. Hindi lang po sa budget kung hindi sa batas na dumaraan sa mga bicameral committee conference. Kaya once and for all, ang hamon ko po kay Congressman Ungab ay mag-file na ng kaso sa Supreme Court tungkol sa incomplete at lack of transparency ng BICAM report.